This is Captain Relly Jose Jr. Ako po ay tumatakbo bilang senador. 25 years po akong naging marino or OFW, and out of which 5 years ho doon ay naging shipbuilder ho ako. Out of the 25 naman, 13 years ho akong kapitan ng Barko International. At age 32, naging kapitan ho ako ng barko. And at age 45, I retire as a captain. Sir, linawin lang po natin, no? You're running under KBL or Yes. Kilusang Bagong Lipunan? O hindi? Okay, kasi merong mga nalito eh. Oo, KBL Independent. Sorry, paki-explain po. Pakipaliwanag. Kasi when you say independent, yun yung ikaw lang yung nag-iisa sa isang partido. So, ang dala kong partido is Kilusang Bagong Lipunan. But everybody knows that hindi na masyadong ginagamit. No? It just so happened na ako yung national president ng KBL. So, nung tumakbo nga akong, nag-decide akong tumakbong senator, ginamit ko yung aking partido. So, you are alone in KBL? Alone ako dito sa Kilusang Bagong Lipunan. So, I still consider myself as a lone candidate or an independent candidate under the KBL. Okay. Ba't po natin naisipang tumakbo? Nako, yan. So, napakagandang question. Well, anyway, ganito yan. If you look at it, no, with my experiences and yung naabot ko na rin sa buhay ko, I can put on my table 3 times a day without problem. No? Dahil meron na rin tayong kahit papaano, naipon at naayos natin yung buhay natin. For 13 years now, nakaupo lang ako sa office. But after 13 years, nakikita ko, there's something wrong with the government system natin. No? Pababa ng pababa yung mga quality ng ating mga leaders. Lalong-lalo na yung nandito sa Congress and nasa Senate. No? Nandiyan na ho, hindi na ho yung mga dati na talagang may alam sa batas, yung mga nakaupo. No? Kahit sino na lang pwede. Anyway, nasa batas natin yan na anybody can run. At ang nangyayari ngayon, yung pinipili natin ngayon, o napipili ng mga Pilipino, is maling mga tao na talaga. So, pababa ng pababa yung quality ng governance natin. So, I think I have to do it on my own to show to the people na at least marinig yung side namin. Kami lang na Marino OFW, marinig yung side namin na kaya naming pagandahin ang ekonomiya o pwedeng ayusin ang aming sistema, yung ating sistema, through sa yung kaalaman namin kung paano magpatakbo ng isang gobyerno. No? OFW, Marino, Yes, tapos aviation. aviation. So, sir, ano po bang mga hinaing ng sektor na ito? At kasi sa dinami-dami po ng problema sa Pilipinas, no? Paano po natin ilalapit sa mga kababayan natin, ng mga boboto, itong mga problema ng sektor na ito? Well, ganito yan. I don't know kung masasabi nyo rin sa akin on the other end na out of the, sa percentage lang tayo tumingin, ilan yung percentage ng mga kilala ninyong kapitan, chief engineers, or marino, or OFW, na talagang naging successful sa buhay nila nung nag-retire sila. No? Nakakaawa pag naririnig ko, nakaupo na nga ako 13 years, pag nakaka-attend ako ng mga meetings, events, na nakikita ko yung mga OFWs or mga marino, na ang hinaing nila, nung nag-retire na sila, 20 years sila nagtrabaho, 30 years, and even 50 years nagtrabaho abroad, nung nag-retire sila, ano na? Big question. Walang protection, walang benefits, no? Walang security from the government. Tell me, meron tayong PhilHealth, meron tayong SSS. It's not enough. Narinig na natin lahat yan na pagdating sa ganyan, walang pondo ang ating government. So ano na lang yung nangyari sa pagtatrabaho namin? The OFW is giving at least $50 billion a year sa government natin by way of remittance. We are giving 8.5% ng GDP ng buong Pilipinas. So yung sigaw namin, kami OFW, Marino, kasama na yung mga piloto natin, tahimik yung mga yan. Pero may problema tayo doon sa pag-handle sa kanila. Overwork, no? Yung working environment, nakikita natin yan. Malinaw po na gusto nyo siyempre tugunan yung mga marino, yung mga OFW natin, siyempre aviation, nabanggit niyo po. Pero
una, top of your list, priority, ano po magiging prioridad ninyo? Dahil pagpasok nyo, kung mapalad po kayo makapasok, makakuha kayo ng isang Senate seat out of the 12, ano po yung unang panukala o batas na naiisip nyo? Security talaga and support ng OFWs, yung mga retirees natin. Dapat mabigyan sila ng protection, ng benefits, no? Yung mga retirees. Doon ako nagfo-focus. Bakit din? Napakadami natin mga OFWs na matatalino, no? May utak. Na kahit retire yan, pwede nating bigyan ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang daming agencies natin na pwede silang mag-work, no? Pwedeng paglagyan, no? May DFAs tayo, may DMW, may OWA, may mga review centers, no? Ang dami, no, na pwede silang gawing consultants or even managers. I guess isa yan sa mga system na gusto nyong baguhin, sir, no? Balikan ko lang yung Mindoro oil spill 2 years ago. 'Di ba? Kasi nagkaroon ng fishing ban, so na-disrupt yung hanap buhay ng mga tao doon. Tapos syempre, yung epekto sa kalikasan, 'di ba? So one of the problems na nasilip nun is kakulangan ng dokumento. Ano po ang inyong mga thoughts po dito? Paano nakakalusot yung mga barko na yun? Bakit nabibigyan sila ng mga dokumentong mali, pero nagiging tama? Corruption yun. Finish. Speaking of systems, balikan ko lang yung Mindoro oil spill 2 years ago. Naku po. 'Di ba? Kasi nagkaroon ng fishing ban, so na-disrupt yung hanap buhay ng mga tao doon. Tapos syempre, yung epekto sa kalikasan, 'di ba? So one of the problems na nasilip nun is kakulangan ng dokumento. Yes. So obviously, merong lapses doon sa system. Malaking lapses. Oo. So ano po Corruption ang yun. inyong corruption? Yes, Ano po corruption ang yun. inyong mga thoughts po dito? Anong Well, dapat ganun palitan yan. o baguhin? Dapat palitan talaga. Sistema. Meron tayong batas. Napakaganda ng batas natin sa Pilipinas. Pero yung problema natin doon, paano i-implement? Paano ini-implement? Meron tayong government, meron tayong marina, meron tayong DOTR. Paano nakakalusot yung mga barko na yun? Bakit nabibigyan sila ng mga dokumentong mali, pero nagiging tama? No? Corruption yun. Finish. Number one reason doon is corruption. Nakakalusot sila. Yun ang dapat tutukan natin. Pag tayo nakaupo, pupukpukin ko lahat talaga yan. No? Na dapat din, ang nakaupo dyan sa mga ganyang mga agency, is dapat yung marino. Dapat yung talagang OFW, yung marino. Pag nasa marina, dapat marino ang ilagay. Mm. No? Isingit ko lang din na Sige. follow-up, sir. Kasi pag-usapan na rin natin yung mga problema sa dagat. Oil smuggling, talamak po ba yun talaga? Yung oil Yes. smuggling. And if it is, kasi not everyone ay sa tingin nila hindi nakaka-relate dito, 'di ba? Tingin nila, what does it have to do with me? So paano po ito nakakaapekto sa ating mga Pilipino po? Well, oil smuggling is happening around the world for you to know. No? So, nangyayari yan. So, bibilihin ng mura sa labas, hindi idadaan sa mga government entities na magkakaroon ng taxes, and then i-discarga o iloload doon sa gitna ng dagat at ipapasok dito sa atin ulit illegally. So, ang solusyon talaga dyan is paigtingin yung, kumbaga, security guard natin sa dagat. Yun yung Coast Guard natin. Dapat bantayan talaga at tutuhanan ng Coast Guard. No? Sila ang nagbabantay diyan. Isa po sa mga mainit yan, dalhin natin doon yung usapan. Una sa lahat, sir, sang-ayon ba kayo sa polisiya ng Administrasyong Marcos pagdating dito sa gulo sa West Philippine Sea? At total, isa po sa mga advokasya ninyo, ang maritime security. So ano-ano po ang mga nakikita nyo konkretong paraan para maisakatuparan, lalo na itong may tension nga sa South China Sea? Yes, okay, ganito yan. We have to stand on our own feet. Hindi natin kailangan si US, hindi natin kailangan si China. Mas dumami pa nga po ang EDCA sites. Yes, kailangan natin tumayo sa sarili nating paa. Hindi ako sang-ayon na humingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Lalaki ang gulo. Pwede tayong maging yung magiging tambayan ng mga gera, no? Dito magkakaroon ng gera pag nagkaroon ng tension diyan. We don't want that to happen. And ang talagang konkreto diyan, way back before, dapat yan, nabantayan na natin yung dagat natin. Nalagyan na natin na kumbaga para maintindihan ng marami,
lagyan na natin ng muhon. Alam niyo ba yung muhon? Kung meron kang lupa, Lupa, sa sarili mo, lalagyan mo ng muhon yan in all corners. Parang i-cover Parang mo. marker. May marker. Yes, may marker ka, may Concrete. muhon ka. Literal Yun yung- na marking your Yes, territory. marking your territory. Yun ang wala sa atin. Wala tayong concrete or exact number of buoys na magbabantay dyan. Yung mga maritime buoys talaga Hindi daw or po papayag navigational ang China buoys. pag gawin po natin. Parang at the end of the day, No. kung gusto po Kasi nga natin ngayon, gawin. it's too late. Pero pwede pa rin gawin yan. No? Pwede pa rin gawin yan. Meron po kami mga babanggitin sa iyo, no? Pakisabi lang po sa amin kung sang-ayon kayo o hindi. Yes or no lang? Confidential funds po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nako, hindi ho ako boto. No, hindi ako pwede. No. No. Anymore? Political dynasty. Super no. Same-sex marriage. Well, yes and no. Yes and no. Oh, dahil quick explanation ganito po. yon, Eh ganito kung ako. union po. Oh, kasi ano ako I am a Catholic, no? But I respect each and everybody's right, no? Kung saan ka happy, so be it, no? Kung happy ka sa isang relationship na same sex, why not, no? Kung sa akin. But of course, nandun ako sa gitna. I'm very careful with that. Divorce bill, yes or no? Yes. Comprehensive sex education. No. Death penalty. Yes. VP Sara impeachment trial. No. Captain Relly, bakit po kayo nararapat na iboto ng sambayan ng Pilipino at iupo sa Senado pagdating ng Mayo? Well, ganito yan. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa mga luma? No? Yung mga luma ba na pinili natin 6 years ago, may nagawa ba talaga? Naging maligaya ba kayo sa kanila? So yun lang kong tanong doon. Kung maligaya kayo sa kondisyon ng inyong buhay ngayon, well, pwede nyo silang ibalik o pwede kayong pumili ulit ng mga luma. Ang dami ho namin mga bago. Isa na ho ako doon. Pag-isipan ninyong mabuti at again, uulitin ko, nakikiusap po ako sa mga Pilipino. Huwag nyong ibenta ang inyong mga boto. Kung gusto ninyo ng talagang pagbabago, dito na po tayo sa bago, hindi sa trapo. Ako po si Captain Relly Jose Jr., number 32 sa balota, aplikante sa pagkasenador. Maraming Maraming salamat, sir. salamat. Thank you, Kap. Nako, ang ganda. Very relaxing. At para ka lang talaga nakikipag-usap. No? I hope na maulit. At least nakikilala kami ng sambayanan through ganito. Sana lahat ng istasyon ganito sa inyo. Being a kapitan o being a marino, doon lang tayo nag-focus sa maritime. Pero napakaraming problema ng Philippines ngayon o ng Pilipinas na dapat bigyan ng atensyon. No? Number 1 na matandaan ko na talagang very important na malaman ng lahat is yung mental health. Napakadami hong nagkakaroon ng problema ng mga suicide. Overwork, walang pahinga. And nangyayari yon saan? Mostly sa seafarers din and sa medical sector natin. Mga doktor, nurses, na overwork talaga. May mga naririnig ako na trabaho sila ng 48 hours to 36 hours na straight. That is unbelievable.